Good morning ka-coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo? Pag-usapan natin itong si General Torre. Ano na ang update kay General Torre? Sige, ano yung basics? Naka-leave po si General Torre ng 1 month hanggang September 29 ba yun o 30? Basta 1 month ka-coffee na naka-leave. May special leave siya, in-avail niya na po yan. Nagsalita po si Remulla. Ka-coffee. Bago ito ha, nagsalita si Remulla patungkol po dito sa issue ng allegedly pagbili ng 80,000 po na 80,000 ba yan? O 80 billion pesos na rifle. Halaga ng rifle, no? Kasi kumalat online na si General Torre pinapapirma daw para sa procurement, ibig sabihin pagbili ng mga armas kahit hindi kailangan. Si General Torre alam niya na hindi kailangan eh. Kasi 95% compliant sa requirements ng PNP. Ibig sabihin, walang kakulangan sa rifle. Meron siguro, mga mangilan-ngilan, no? Pero hindi pa kailangan. Hindi pa kailangan bumili ng mga rifle o kung ano man pong armas yan. So, hindi pinirmahan ni General Torre yan. Matino itong si General Torre. Now, meron pong miyembro ng Kongreso. Actually, isa ito sa may kasalanan kung sino man ito na nag-propose ng budget insertion. Ito na naman tayo sa korupsyon Itong miyembro ng Kongreso, kapag sinabi mong Kongreso, dalawa yan ha, Senado at ang House of Representatives. Ayaw pangalanan ni Remulla kung sino itong congressman na yan o senador. I suppose, mula sa Congress yan. Meron nag-propose. Ibig sabihin may hawak na dokumento. Sample, no? O sige. Ito, request. O sige, ito, bill ko ng Miral Metrobank. O sige. May nag-request. Itong request na to, lumapag doon sa table ni Secretary Remulla ng DILG. Ang nakalagay doon sa request, bibili ng 8 billion pesos 8 billion pesos worth ng mga armas. At ang pondo ay budget insertion. Diba? Very problematic Isa-isay natin yan. Sinasabi ni General Torre, hindi namin kailangan yan. Bakit ka bibili ng halagang 8 billion pesos ng mga armas? Iyang PNP chief mismo, that time, si General Torre, nagsasabi, hindi natin kailangan bilhin yan. Pangalawa, wala sa NEP yan. Wala sa budget yan. Wala sa plano, ibig sabihin. Therefore, budget insertion ito. Isisingit ng kung sino man yan, kung congressman yan o senador yan, itong 8 billion pesos worth ng armas. Malakas to. Tapos, ang gusto daw doon sa request, sa sinasabi ni Remulla base sa kanyang kwento, pinapapirmahan sa kanya yan. Yang request na yan, nabibili ng firearms. In short, parang naglalabi ito Di ba? Ang maganda ngayon, ka-coffee, sabihin nila, corrupt talaga itong gobyerno na ito Hindi natin may kakaila yan. Marami pa rin talaga mga opisyal na corrupt. Pero ang maganda ngayon sa administrasyon ni PBBM, nagkakabulgaran kung sino yung mga corrupt. Nakikita niyo yung pattern? Noong mga previous administration, namumutawi lang yan. Hindi kinu-call out. Hindi lumalabas sa media. Ngayon, yung mga nagtatangkang mangurakot, lumalabas sa media. Yun ang kagandahan ngayon. Lumalabas sa taong bayan. Nabubulgar ngayon. Now, ang kwento. Sige, para hindi ako magkamali ha. Kasi marami rin akong hinanap kanina. Isa-isahin natin yung timeline. Ang nagsasalita dito si Remulla. Si General Torre, nagra-relax siya ngayon. Huwag kayong mag-alala. Dahil magaling si General Torre. Maganda yung kanyang skills. Maganda yung kanyang napatunayan sa ilang buwan niyang panunungkulan bilang hepe ng Philippine National Police at bilang police mismo. Nananatili po siyang 4-star general as of the moment Aktibo pa rin po siya sa police o sa pulisya. 4-star general. Base po sa alinsunod sa mga regulasyon, dapat isa lang po ang 4-star general. So hanggang hindi nag-early retirement si General Torre, mananatili siyang 4-star general. At si Nartates, siya po ay acting chief ng Philippine National Police. Again, acting chief ng Philippine National Police. Tinanong ko ngayon mga kaibigan ko dito Sorry nasegue ako Mamaya balikan natin itong issue na to. Update tayo kay General Torre kasi marami nagtatanong sa inyo kung ano na nangyari kay General Torre. Ano yung pwede niyang puntahan? One, itong commission na ginagawa ng presidente na mag-iimbestiga sa mga infra projects. Hindi lang flood control projects infra projects
lalo na po ang DPWH dahil sila humahawak niyan eh. Kasi ang ginawa ni Vince Dizon, ng secretary ng DPWH ngayon, pinatigil niya lahat yan. Yung DPWH, bumuo kasi ng team para mag-imbestiga sa mga flood control projects. Ekis yan. Kasi dapat hindi kayo. Kayo nga yung involved eh. O allegedly kayo yung involved dyan. Bakit kayo mag-imbestiga? Ayaw ni Vince Dizon yan. Ang presidente gagawa ng independent body. Itong independent body na yan, malamang may mga taong magpapatakbo niyan na mag-iimbestiga, hindi lang sa flood control projects, kundi mga infrastructure projects. And matunog na isa po si General Torre sa magiging parte niyan. Yung iba daw, si Magalong, etc. Anyway, wala pa mga pangalan. Pero si General Torre, matunog po na magiging miyembro siya nitong independent body na mag-iimbestiga. So yan po ang update kay General Torre. Nandyan po siya sa PNP ngayon, pero naka-leave. May proseso kasi sila dyan. Pwede naka-leave, tapos may unit sila, may area sila dyan na pwede nilang panatilihin. No? Panatilihan. No? Anyway, sige. Moving on sa dito sa issue. Kasi maraming dito maraming naguguluhan dito sa issue na to eh. Okay. Ang kumakalat ngayon, si Rimulya ang may kasalanan kung bakit natanggal si General Torre. Yan yung mga kumakalat ha. Nililinaw po ni Rimulya, maayos po yung relasyon namin ni General Torre. Pilit kaming pinag-aaway. Ang tanong, sino yung pilit na pinag-aaway itong dalawa na to? Si Rimulya at si General Torre. Kayo na ang humusga. Ako may hinala ako. Baka itong miyembro ng Kongreso na nag-request ng 8 billion pesos worth ng armas na nabulilyaso. Kasi ang side ni Rimulya, hindi kami yan, hindi DILG yan. Kaya pinasa niya yan sa PNP. PNP dapat yan kasi sila yung nakakaalam kung may needs ba sila ng armas. Hindi pinirmahan ni Rimulya yan. Si General Torre, sabi niya, hindi rin namin kailangan yan. At ang recommending authority dyan, ang PNP chief, si General Torre. Kaya pinayuhan ni Rimulya, mag-ingat ka dyan. Kasi ikaw ang recommending recommending authority. Kayo din ang gagamit niyan. E paano kung mabulilyaso yung operasyon na yan, o mabulilyaso yung procurement na yan, o problematic yung procurement na yan, dawit ka dyan. So friendly advice yan kay General Torre ni Rimulya. So pinupunto ni Rimulya, hindi kami magkaaway, pero pilit kaming pinag-aaway. Alam nyo na kung sino. Naghint na tayo kung sino yung pilit na silang pinag-aaway. Oh, sige. Ito ebidensya. Nasa ABS-CBN. Para hindi tayo magkamali, no? Rimulya denies rift with Torre over alleged 8 billion pesos firearms fund insertion request. Wala kaming away. Rift. Wala kaming alitan ni General Torre. Yan po yung malinaw ha. Sinasabi ni Rimulya. DILG Secretary Rimulya on Monday denied a rift with former PNP Chief General Torre III over an 8 billion pesos firearms procurement bid. Sa press conference po, sinabi po ni Rimulya, ina-address niya po itong mga dokumento na supposedly hinihingi po o asking for a budget insertion of 8 billion pesos for the purchase of 80,000 assault rifles for the Philippine National Police. Napakarami, no? 8 billion, malaking halaga ito. At ang masaklap pa, budget insertion. Iba talaga, oo. Buti na lang nagkakabulgaran dito kung sino yung mga tao na ito. Kung ako kay Rimulya, dapat pinangalanan niya ito kung sinong congressman yan o kung sinong senador yan para magkabulilyasuhan na tayo dito. Bakit tinago ni Rimulya kung sino yan? Yung nag-request ng budget insertion. Kasi unang-una, bakit sa kanya manggagaling yung request? Hindi ba dapat ang PNP ang magre-request sa kung sino mang senador yan o kung sino mang congressman yan, and then recommendation na lang siguro, diba? Kasi ang magre-request kung sino yung gagamit. PNP ang gagamit, sino dapat ang magre-request? Unless hindi natin alam, nag-request si General Torre doon sa congressman, at ang congressman nagpasa sa DILG. Pero malinaw ang sinasabi ni General Torre, hindi namin kailangan yan. So with that statement, we can conclude na hindi nag-request si General Torre ng 8 billion pesos para bumili ng 80,000 na armas. Nagigets siya yung punto ka, Coffee, ha? Logic lang. Sige, basahin natin. Sabi ni Rimulya, there was a request that landed on my table asking for me to sign a congressional insertion of 8 billion pesos worth of rifles for the use of the Philippine National Police or PNP. I immediately replied that the DILG
Hindi kami pwede mag-bid ng ganong klase ng bagay, sabi ni Remulla. Okay, at some point, I agree. Hindi sa amin yan. At isa pa, budget insertion yan. Alam nyo naman yan, yung budget insertion. Anong ibig sabihin ng budget insertion? Hindi planado yung bibilhin. Kasi nasingit lang siningit lang Hindi yan pasok sa President's budget. Hindi yan yung NEP, hindi yan yung National Expenditure Program na binusisi na ng DBM. In short, singit yan. Kung siningit lang yan, walang maayos na plano dyan. So, hindi naman natin sinasabi na makukurap yung budget na yan, pero magiging prone to corruption yan or poor implementation ng project na yan. Kasi nga walang plano. Yun ang budget insertion. Yun ang ibig sabihin yan So si Remulla, commitment na yan, nangako siya kay Presidente Bongbong Marcos, hindi ko pipirmahan yan. Involved na ang Presidente, hindi ko pipirmahan yan. Budget insertion yan At malaking pera yan, 8 billion pesos yan. And alam naman natin na once na na-procure yung 80,000 na armas na yan, may magkakapera dyan. Project yan Yan ang reality sa gobyerno. Kapag may project, may chiching-chiching. Ayaw ni Remulla, sige, ayaw din ni General Torre. Hindi rin pinirma ni General Torre yan kasi hindi kailangan. Walang pangangailangan ng rifle na yan. Yun yung facts base sa statement ni Remulla. He said, si Remulla tinutukoy dito, he referred the matter to Torre, stressing that only the Philippine National Police Chief had the competence to determine whether the firearms were needed. Hindi ko pinagtatanggol si Remulla pero yung ginawa niya tama. Ipasa mo yan sa implementing agency. Ipasa mo yan sa proper agency. Kung bombero, kung fire trucks ang bibilhin mo, definitely ipasa mo yan sa Bureau of Fire Protection. Kung kailangan mo ng mga armas para sa Philippine National Police, ipasa mo sa hepe ng Philippine National Police. Pero paglilinaw hindi inutos ni Remulla na pirmahan mo yan. Finorward yan sa kanila para suriin yan. Ano ba, kailangan ba natin yan? In the first place, bakit may ganyang request? Bakit nasa kongreso yan? O bakit congressman or bakit senador yung nagpasa ng request na yan? Nasa mesa ko yan. 8 billion pesos pinag-uusapan natin dyan. Torre also reportedly refused to sign the document which allegedly triggered the dispute. Allegedly triggered the dispute. Hindi daw po pinirmahan ni General Torre kasi ang kumakalat na chismis, inuutos daw ni Remulla na pirmahan niyang request na yan na bumili ng armas. Hindi raw pinirmahan ni General Torre. Kaya nagkaroon ng away, nagkaroon ng dispute na dahilan para matanggal daw po si General Torre. Fake news, according to Remulla. Dahil nasa same page sila. Si Remulla ayaw niya, si Torre ayaw niya. So pinagka-clash sila. Yun ang mahirap dyan. Again, sino yung nagpapaaway sa kanila? Uy, may suspecha na kayo kung sino, di ba? Torre also reportedly refused to sign the document. In fairness kay General Torre, hindi niya pinirmahan yan. Remulla denied this, however, saying the PNP chief was never ordered to sign the request. He added both of them agreed the rifles were not needed. Yun, sa Ingles, Hindi kailangan yung mga armas na yan. Nag-usap kami, sabi niya, Sir, we do not need the rifles. We are 95% compliant with the requirements of the Philippine National Police. At para bumili pa tayo ay hindi na kailangan. Sabi po ni General Torre. Matalino yung mama Mautak yung mama, hindi mo mabobola yan O kahit sino mang senador yan or congressman na nag-request sa kanya, bili tayo ng ganitong armas Alam ni Torre kung kailangan o hindi. At alam niya na mapapahamak siya. Kaya hindi niya pinirmahan yan. Hindi natin kailangan yan. Sabi ni Remulla, I concurred with him. Nag-agree kami. So that was never part of the reason. So hindi po yan ang dahilan kung bakit natanggal si General Torre. May iba pang mga bagay na hindi natin alam. Hindi pa lumalabas sa media na siguro major reason kung bakit po na-redirect si General Torre from being the chief of the Philippine National Police malilipat sa ibang ahensya. Dahil kinumpirma naman mismo ng palasyo yan. Kinumpirma mismo ni Attorney Claire Castro yan, ng tagapagsalita po ng Presidente, na may posisyon po para kay General Torre. Ibang posisyon. Ang tanong dyan, tatanggapin ba yan ni General Torre? Nasa kanya po yan. Pero sa husay ni General Torre, mahal siya ng taong bayan. Nakita nyo naman yan, ka-coffee. Marami pa nga nagalit sa Presidente. Marami nagalit sa administrasyon nang na-relieve si General Torre. Malinaw lang po yan na mahal ng taong bayan si General Torre dahil sa kanyang accomplishments. Dahil sa kanyang nagawa. Sino ba naman yung pulis na kayang
magpakulong kay Kibuloy, sinong pulis ang kayang ipaaresto si Digong at dalhin siya sa dahig at papanagutin niya sa mga kasalanan niya? Tanging si General Torre lang. Mabilis kumilos. Yung 5 minutes na response sa 911, si General Torre, notable yung kanyang contribution dyan. Yung police visibility, ang laking contribution ni General Torre dyan. Maya-maya may makikita ka sa kalsada, may mga pulis na nagbabantay. So hindi mo pwedeng i-discredit yung mga nagawa ni General Torre. Sa madali sabi, asset si General Torre ng gobyerno. Asset siya ng administrasyon ni PBBM, so sayang yung kanyang skills. Baka mas mabigat yung kanyang hahawakan na posisyon at baka mas kailangan pa yung kanyang posisyon. Ganyan na lang natin tingnan yan. Pero again, hindi natin pwedeng burahin yung reality na may dahilan kung bakit na-relieve si General Torre dyan sa Philippine National Police, and the reason we do not know yet. Alamin natin yan unless magsalita ang presidente at ipaliwanag niya yan. Going back, sabi pa ni Remulla, he will never approve any congressional insertion outside the national expenditure program of the president. In short, ayaw ko ng mga budget insertion. Sabi ni Remulla, basta po insertion, I made it very clear to the president. Si PBBM tinutukoy niya dito na hindi ko siya pipirmahan. In this case, insertion siya. Kaya sinabihan ko si General Torre, dahan-dahan siya kasi siya ang magiging recommending authority. Which is totoo naman. Kasi sino yung gagamit ng mga baril na yan? Diba? Ang Philippine National Police. Sino ang hepe ng Philippine National Police? Si General Torre. Siya ang pipirma dyan. Siya ang mabubulilyaso dyan. So parang friendly advice yung binigay dyan ni Remulla. Sabi niya, kami ni Chief Torre, as I told you, we have a great relationship. Ngayon, pinag-aaway kami ang tingin ko. Malinaw. We have a great relationship. Maayos po ang aming relasyon ni General Torre na pilit silang pinag-aaway. Sino yung mga yan? Bakit pilit nilang pinag-aaway yan? Yung strategy na yan, divide and conquer. Diba? Baka mga DDS din na may kapakanan yan Kasi galit sila kay General Torre dahil napakulong yung tatay nila. Galit sila dahil napakulong si Kibuloy. Pag-aawayin nila yan. Pagbubunggoy nila. Alam nilang matibay din si Remulla. Galit sila kay General Torre. Sige, kung may apoy na, sige, susugan pa yan. Gatungan pa yan ng gatungan para mag-away-away yung mga yan. Diba? Posibleng sila din yan. Mga DDS din may kagagawan yan. Kaya huwag kayo papabudol sa mga yan. Diba? Huwag muna kayo sasakay. So as of the moment, nakalibang General Torre natin, naghihintay po siya na matapos ang kanyang leave. Karapatan niya yan. Pagod din yung mama, di ba? Sunod-sunod din yung trabaho niyan. Di ba? Simula ng assignment niya kay Kibuloy hanggang naging hepe ng Philippine National Police yan. Pagod din yan. Di ba? So, pagkatapos ng kanyang leave, tingnan natin kung ano magiging update. Tatanggapin niya ba yung alok sa kanya ng presidente? Or mag-early retirement ba siya bilang police? Or mananatili siya bilang police? Antayin natin ka-coffee yung magiging response o magiging tugon dyan ni General Torre. Kaya kalma lang ka-coffee. Yan yung reality muna as of the moment. As the story develops, ay antabay po kayo dito para ma-update po kayo sa mga kaganapan patungkol kay General Torre. Sige, i-komento ang mga nais ninyo sabihin. May mga opinion kayo o reaksyon dyan sa comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyo na lang please. Like and follow. Baka di pa kayo naka-like and follow sa Facebook, YouTube, subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. At magkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na videos. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Agkapitayon. Paalam po.